Hallelujah. Ang ating pong sipi ay galing po sa 1 Corinthians 15:57 to 58. Paki-post nga po. Ayan. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Amen. Now let me read it again. Ngayon may puso. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Father, nag-uumapaw sa aming mga puso ang kagalakan at pasasalamat. Knowing, O Lord, na kami ginawa mong higit pa sa isang nananagumpay. Dahil kay Jesus, tinapos niya ang lahat. Doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang lahat. Ang lahat ng mananalig, tatanggap, kikilala sa Kanya. Makasusumpong ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, at karapatang matawag na iyong mga anak. O Diyos, sa hapon pong ito, samahan po kami, pangunahan po kami. Pagharian at angkinin ng inyong salita. Dalangin namin ang banal mong Espiritu'y kumilos sa aming kalagitnaan. Palayain, O Diyos, ang mga nakatanikala. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman. Pagpalain, Panginoon, O Diyos, ang mga nahihirapan sa buhay. At ang iyong himala, samot-sari man, ay iyong igawad na. O Diyos, kami nananalig na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus kami ay pinagaling. Hindi lang sa pisikal, kundi pati sa aming spiritual, emosyonal, at sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po itong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Tayo makaupo na. Nakakatuwa ang Panginoon. Kasi nung papunta kami rito, walang kaulan-ulan. Nung nandyan na kami malapit sa may Fisher Mall, dumilim, bumuhos ang ulan, ang lakas ng ulan. Tapos baha na. Tapos sabi ko, Lord, bababa ang mga lingkod ninyo. Pwede ba pahinain nyo ang kahit man lang pahinain yung ulan? Kaya kami nandirito. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Kaya naangkop lang ang ating talata sa hapon pong ito. Dahil sabi, datapwat salamat sa Diyos. Tayo po'y nagpapasalamat kanino po? Sa Diyos. Ang Diyos ang ating dapat napasalamatan. Sa lahat-lahat, kailangan natin siyang pasalamatan. Sa mabuti man o masamang nangyayari sa atin, may handa tayong pagpapasalamat sa Kanya. Dahil hindi kailanman niya tayo bibitawan. Napakabuti ng Ama, no? Kahit napakakipot na, napakadilim na, masalimuot na yung ating daraanan, sinasabi pa rin niya sa ating mga puso, mamayapa ka. Maging malakas ang iyong kalooban. Kasama mo ako.
Kaya naman, naisulat, but thanks be to God. Salamat sa Panginoon. At alam naman natin na ang mga lingkod ng Diyos nung araw, napakulong, pinahirapan, tinorture, inusig, hinabol, hinanap, ikinulong. Subalit kahit sa kulungan, nahagupit man ang kanilang katawan, may handa silang pagpupurit pasasalamat sa Diyos. Dahil alam nila na ang lahat ng nagaganap sa kanilang buhay, sa ating buhay, ay may basbas ng ating Panginoon. Alam niya. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam niya pinagdadaanan mo. Sabihin mo doon sa kabila, alam niya ang pangangailangan mo. Diyan sa likod, alam niya ang problema mo. Ang tanong, nagpapasalamat ka ba? Nagpapasalamat ka ba? Hello! Mahalaga po ang pagpapasalamat. Dahil, sabi, for He has given us the victory through Christ Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, na nagumpay ka na. Hello? Dahil kay Jesus, iginawad sa atin ang katagumpayanan na kanyang nakamit sa krus ng Kalbaryo. Hello? Para ma-deliver ko ang message sa hapong ito, gagamitin natin, tulad ng dati kong estilo, yung acronym ng salitang thanks. 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 The first letter is the letter T. Familiar kayo siguro sa kaawit na total eclipse of the heart. Hello. Kamakailan lang nagkaroon tayo ng solar eclipse. Sa kasawiang palad ay hindi natin nakita dahil sa maulap. Solar eclipse, yung buwan tinakpan ang araw. Sabi po sa talatang Exodo 14:14, tayo po ay ini-eclipse ng ating Panginoon. Siya yung nakatayo sa ating harapan. Tinatakpan niya tayo. Hello? Hello? Sinasangga niya ang anumang pupwedeng ibato ng kalaban. At sabi na sa atin, manood ka lang. Tignan mo kung anong gagawin ko sa kalaban mo. Sa pamamagitan ng mga mata mo, makikita mo. Tinatakpan tayo ng Diyos. Bago ka pa man tamaan, siya muna. At meron bang tatamang nagliliyab na palaso sa Diyos? Wala. Kaya sa pamamagitan ng pasasalamat, ang Diyos, ikukubli niya tayo. Kahit sa ilalim ng anino ng kanyang mga pakpak, ikukubli niya tayo. Ramdam niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos? Iingatan tayo ng ating Ama. Dahil siya yung magtatakip sa atin. Total eclipse of the heart. Maikli lang ang ating aralin. Kung makikinig kayo, hindi po aabot ng 1 oras ito. Amen po ba? Anong susunod na letter? H. Ano yung letter H? Dahil thanks
ang ating pinag-uusapan, thanks sa ating Panginoon, we must hunger for God. We must hunger for God. Awit 42:1. Nandyan ba? Awit 42:1. Anong sabi? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Kung ganong nauuhaw ang isang usa para sa tubig. Kung papaano tayo naghahanap ng ating makakain. Pag ikay gutom, siyempre pagka ikay gutom, nakaramdam ka ng pagka-grumble ng iyong bituka, nakakaramdam ka ng pagkauhaw. Gusto mo ma-refresh, di po ba? Ang isang taong nagpapasalamat, hinahanap niya ang kanyang kapunuan sa Diyos. Hinahanap niya ang kanyang satisfaction sa Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, without me, you are nothing. Without me, you can do nothing. With Jesus, we have everything. Narinig niyo po ba? Narinig niyo po ba? With Jesus, we have everything. Natutuwa nga ako dun sa isang kwento sa Lumang Tipan, yung propetang Elias. Nakatagpo ng isang balong babae. Nagpapaluto siya ng tinapay. Sabi ko, kaunti na lang ang aking arina at mantika. Ganun ba? Pagluto mo pa rin ako ng tinapay. At maghanap ka ng mga sisidla na walang laman. At ang propeta, nakakain. At ang mga sisidlang walang laman ng balo, napunuan ng mantika. Ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Yung sa pisikal, nakawalan, sa spiritual, nananagana na tayo. Narinig niyo po ba? Kung sa pisikal, tayo ay wala, sa spiritual, tayo ay masagana. Hello? Hello? Di nga ba ang turo ko ng isang devotion, tayo'y merong open heaven? Sinasabayan tayo ng langit? At napag-utusan ng mga anghel ng Diyos na tayo'y bantayan na ang anumang kahilingan natin, iakyat ka agad. Para sa gayon, madali ring ibababa ang katugunan ng Ama. Naririnig niyo po ba? Naririnig niyo po ba? Sa pagpapasalamat natin sa Diyos, nabubuksan ang spiritual realm, ang supernatural realm. Tandaan natin, we are not only physical beings, but we are also spiritual beings. Ito ang purpose kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para yung tabing ay mapunit at mabuksan ang daan patungo sa pinakabanal na presensya ng ating Ama. At ang buhay at kamatayan nasa kapangyarihan ng dila. Ako, mga minamahal, kinakasangkapan ko ang salitang ito. Ginagamit ko ang salitang ito. Ang buhay, nasa mga dila na natin. Choose blessing, sabi ng salita ng Panginoon. Piliin mo ang pagpapala. Sumunod ka. Tumalima ka. Magpasakop ka. Manalig ka. Kumapit ka.
Dahil ang nangako sa iyo, ang nagbitiw ng mga salitang ito, ay hindi marunong magsinungaling. Kung hindi marunong magsinungaling, tinataya niya ang kanyang pangalan. Sasabihin ko sa inyo, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos kung hindi magaganap ang kanyang sinabi. May kwento nga ako. Pinadala ako ni Mr. King sa Palawan, sa Legend Hotels. Dahil pababa ang kinikita ng hotel. Tinanong ko yung sales and marketing, ano ba problema? Pastor, napapalibutan na tayo ng sandamakmak na mga kompetisyon. Nabababoy ang singilan. Kako, hindi problema yan. Hindi, problema po yan, malaki. Hindi problema yan. Paano niyong nasabing hindi problema yan? May Diyos tayong kapanig eh. Bago nung meeting namin yun, nag-pray na ako sa Lord. Sabi ng Lord, i-challenge mo sila. 40 days. Don't watch. Ang don't watch ng kumpanya, 6 a.m. 40 days. Don't watch tayo. Mananalangin tayo. Idudulog natin ang sitwasyon ng ating hotel. Malaki yung hotel. May conference, may convention hall pa kami that can seat about 1,200 or so. Ang laki. Ang overhead, ang laki. Ano, payag kayo? Sabi ko sa sales and marketing. Sige po, pastor. Ito sasabihin ko sa iyo, kapag ka hindi sumagot ang ating Panginoon, magre-resign ako. Tatalikod ako sa pananampalataya ko. Tahimik sila. Pero kapag ka sumagot ang Diyos, araw-araw na tayo magdo-don't watch. Call? Call. Alam niyo po, hindi po umabot ang 1 buwan. Nakapagsara kami ng almost 3,000 reservations. Sabi sa akin, Pastor, may problema tayong malaki. Ano problema natin malaki? Hindi na natin sila ma-accommodate. Di mamigay na kayo sa ibang mga katabing mga hotels natin. Be a blessing. Ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hello? Hello? At ang isang paborito kong kwento, may isang multi-billionaire, 22 lang naman ang kanyang condominium hotels. Pabagsak din ang kanyang negosyo. Nag-speak ako sa kanya, sa opisina niya. 1 oras na ako nagsasalita, biglang tumayo. Sabi, Pastor, wait a minute ha. Lumabas siya. Pagbalik, may tape recorder. Sabi, pwede bang ulitin mo yung shiner mo? Nakakatawa, no? 1 oras na ako nagsasalita. Tapos bumalik, mayroong tape recorder at pinauulit niya yung aking sinasabi. Sabi niya sa akin, nung matapos ako magsalita, anong gagawin natin? Well, ipatawag mo mga presidente, vice presidente, mga opisyal ng inyong kumpanya, tayo magkakaroon ng Bible study at prayer meeting. Sa madalit sabi, nagkaroon po kami ng Bible study. Ang kanyang kumpanya pabagsak. Kaliwat kanan, nadedemanda siya. Civil and criminal. At ang Securities and Exchange Commission may hold order na sa kanya. Hindi siya pwedeng magbenta. Subalit, kapatid, wala pang 1 buwan tumugon ang Diyos. Siyempre, inintroduce ko si Jesus sa kanila. Nagsipagtanggap sila, nanalig sila, nagsisi sila. Dahil ang dami kawalang hiyang nangyayari sa loob ng kumpanya. Wala pang 1 buwan, tumugon na ang Diyos. Pinatawag ako ng chairman of the board. Sabi sa akin, Pastor, hindi ko maintindihan ano itong nangyayari. Bakit po, chairman? Kaliwat kanan yung demanda ko, di po ba? Yes. Kaliwat kanan din inuurong. At yung order ng SEC, tinanggal na. Pwede na tayong magbenta uli.
kapatid, noong bago mag-Bible study pabagsak, subalit sinalo sila ng ating Panginoon na mayagpag ng muli ang kanilang kumpanya. Ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Buhay siya. Sabihin mo nga sa katabi mo, buhay ang ating Diyos. Hello? Hello? Dahil sa buhay ang ating Diyos, nais niya tayo makaniig, maka-fellowship. Nais niyang makipagkwentuhan sa atin, makausap tayo. Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? At tayo dapat na magpakita na gutom tayo sa Kanya. Uhaw na uhaw tayo. Kapatid, once na maranasan mo ang Diyos na ito, sinasabi ko sa iyo, magiging addict ka sa Kanya. Hello? Mawiwili ka sa Kanya. Sa paggising mo lang sa umaga, kapatid, tulad ko, good morning, Holy Spirit, good morning, Abba, Father, good morning, Jesus, good morning, my God, hallelujah, glory to God. Nag-uumapaw na ang pagpupuri, pasasalamat, pagsamba ko. Dahil every gising is a blessing. Meron nga ako mga kabatchmate, hindi na nagising eh. Nung reunion namin, fina-flash yung mga nauna na. Nagpapasalamat tayo. Sa ating pong pagpapasalamat, patuloy nating kauhawan ang ating Panginoon. Hindi pa natin nakakalmot ang ibabaw. Hindi pa po. Hindi pa natin nabubungkal yung kaila-ilaliman. Ni wala pa ngang nakakita, nakarinig, nakalasap ng kabutiang inihanda ng Diyos para sa kanila na nagtitiwala sa Kanya. Hello? Hello? Madami pa. Sabi sa awit 23, Thou preparest a table for me in the presence of mine enemies. Buffet! Want to sawang. Handaan. Yung piging. Pagpiesta. Narang ka ba, kapatid? We hunger after God. Alam natin na hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Ang isda ginawa para sa tubig. Ang lupa ginawa para sa puno. Tayo ginawa para sa Diyos. Alisin mo yung isda sa tubig, anong mangyayari? Alisin mo yung puno sa lupa, anong mangyayari? Alisin mo ang tao sa Diyos. Hiwalay mo sa Diyos, anong mangyayari? Mamamatay. Kaya dapat lang ng ating mga ugat ay ating ibaon ng pagkalalim-lalim kay Kristo Jesus. Dahil sa pamamagitan ng mga ugat na ating ibabaon ng pinakamalalim, sa pinakamalalim na lugar, hindi tayo matitinag. Bumagyo man, super typhoon man, sunod-sunod man, hindi tayo yuyuko. Hindi tayo mabubuwal. Kundi tayo po'y higit nakakapit kay Kristo Jesus. Amen po ba? Anong susunod na letter? A. A. Abandons all for God. Abandons all for God. Filipos 3:8. Filipos 3:8. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko.
na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Naway marinig natin ng malakas ang talatang ito. Ang mga bagay sa mundong ito, panandalian. Temporary lang. Pati ang buhay natin, temporary lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, temporary ka lang dito. At dahil sa temporary lang ang lahat, hindi natin dapat panghawakan. Nakapit tuko tayo sa mga bagay-bagay na inaangkin natin, na tinuturing nating ating. Lahat yan ay pahiram lang ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang yaman mo, pahiram lang ng Diyos. Maging ang buhay natin. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang maaring bumawi. Hello? 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 Ngayong araw, malakas ka, bukas ay hindi. Ngayong araw, nakikita mo, magulang mo, malakas, pero bukas, baka wala na sila. Masakit. Pero dapat lang na tayo magkaroon ng mindset na pakawalan natin ang binawi na ng Diyos. Sa Kanya yan eh. Siya nagmamay-ari niyan. Narinig niyo po ba? Narinig niyo po ba? Kahit siyang kagandahan mo, kagwapuhan mo, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, maglalaho rin yan. Oh, ang gaganda niyo, no? Ang gagwapo niyo. Totoo, di po ba? Ako nakikita ko buhok ko unti-unti nang namumuti. Sumasabay na sa bigote tsaka balbas ko. At nung isang umaga, napagnilay-nilay ko, matapos akong makinig ng salita ng Panginoon. 66 na ako. Tapos, malapit ang anniversary namin ng aking may bahay. Atom kami, atom. Tapos nakikita ko, yung kapatid kong bunso nasa bahay namin. Merong inaasikaso. May edad na rin. Pero pogi pa rin. Huwag kang papalag. Ano nga ba pinag-uusapan natin? We abandon everything. Kasi nga kalugihan. Itinuring na Apostol Pablo na kalugihan niya. Kung hindi niya makakamit si Kristo, malaking pagkakalugi. Tanong niyo sa akin, bakit? Ang lahat maglalaho eh. Hello? Sabi nga, wag ka nga mag-impok ng kayamanan sa lupa eh. Na kung saan tutubuan ng kalawang, ng tinga, o mapagnanakawan. Kundi mag-impok ka sa langit. Bakit? Kasi ang lahat ng mga bagay na nakikita, temporary. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita, eternal. Hello? At ang ibinibigay sa atin ng Diyos, na pahalagahan natin, ang mga bagay na may eternal value. Tulad ng kaligtasan natin. Ingatan ang ating mga kaluluwa. Hello?
ingatan ang ating mga kaluluwa. Ingatan mo ang kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Huwag tayong magpapadaya. Ang dyablo, tuso, yung panandaliang kasiyahan, bumigay ka sa pita ng laman mo, ang kabayaran niya, kapatid, masahol. Narinig niyo po ba? Sa panandaliang kasiyahan, kagalakan mo, ang aanihin ng laman mo, kamatayan. Subalit, hindi lingid sa mga apostol na ang sinumang nagtanim sa laman, aani ng bunga sa laman. Subalit, ang aani sa Espiritu, aani sa Espiritu. Kung ikaw ay maghahasik ng butil para sa kaharian ng Panginoon, aani ka mula sa kaharian ng ating Panginoon. Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba'y anong worker? For sure, ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Kaya aking sinasabi, ingatan mo ang iyong patotoo. Ingatan mo ang testimony mo for Jesus. God will not be mocked. Aanihin natin kung ano ang ating itinanim. Kaya dapat lang, ang lahat ng mga bagay mula sa laman, talikuran na natin. Ang mga pita ng laman, poot, galit, pagsampa sa Diyos-Diyosan, at mga iba pang mga gawa ng laman, talikuran muna. Talikuran na natin. Sa paraang yan, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil para dito tayo'y niligtas ni Jesus. Ang pamatok ng kasalanan, posas, panggapos, tanikala, kulungan, winasak ni Jesus. At huwag tayong maging isang aso na babalikan ang ating sinukat, kakainin muli. Nariyan ka ba, kapatid? At huwag mo rin ibibigay ang perlas na mahalaga sa mga baboy. Nariyan ka ba, kapatid? We must abandon everything that we may gain Christ. Lumakad man tayo, na punit-punit, gutay-gutay ang ating mga damit. Lumabas man tayo na pinakamahirap, pinakamarumi. Subalit kung taglay natin si Kristo, tayong pinakamayaman. Nandiyan ka ba, kapatid? Nandiyan ka ba, kapatid? Anong susunod? Letter N. Now is the right time. Ngayon ang tamang oras. Efesos 5:16, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Oportunista tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, oportunista ka. Dapat lang maging oportunista ka. If we hunger for God, for sure the Holy Spirit is abiding in us. For sure, Jesus will speak to us. Hello? Hello? Naranasan mo na ba na minsan makaramdam ka ng pag-uudyok ng Espiritu, sinasabi sa iyo, kausapin mo yung katabi mo. Ako, napakadaming beses na. Yung mga rider na nasasakyan ko,
For example, si Brother Julio Oñate. Nasharean ko siya. Magmula rito hanggang sa dumating kami sa bahay. Tumanggap siya sa Panginoon. And 2 months ago, nagpabaptize na siya. Hello? 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 Now is the right time. Hindi yung mamaya. Kasi yung mamaya, baka ma-miss natin yung opportunity. Ang isang mananampalataya, marunong pong mag-timing. Nandiyan ka ba? Marunong mag-timing. Nakikinig siya. Sharp ang kanyang pagdinig. Pag merong prompting, pag-uudyok mula sa Espiritu, kausapin mo, kaagad kakausapin niya. Kahit walang kakwenta-kwenta yung opening statement mo, basta mapasimulan mo lang ang kwentuhan ninyo. Pero huwag kang matakot kung anong sasabihin mo. Dahil ang Espiritu ang magsasabi sa iyo kung anong bibigkasin mo. Nariyan ka ba, kapatid? Minsan merong driver, babae. Pagsakay ko, sabi, church po ba yan? Yes, ako ang senior pastor dyan. Ah, ganun po ba? Kailangan ko ng kausap. Nako, mula rito hanggang sa bahay namin, wala siyang ginawa kung hindi umiyak. Single parent siya, niloko siya ng mister niya, namugad sa ibang pugad, hinayaan siyang maging driver para kumita para sa 3 niyang anak. Christian pala siya. So kinausap ko. Sabi ko, kailangan mag-recommit ka sa Diyos. Kinausap ko. Sabi ko, hindi ka inabandona ng Ama. Naghihintay lang siya. At bago ako bumaba, nakangiti na siya. At ang sabi ng Lord, ang aking pamasahe po, 300, almost 400. Sabi ng Lord, bigyan mo siya ng 1,000. Inabot ko 1,000. Hindi, wag po. Hindi, tandaan mo. Tanggapin mo ito bilang blessing, seed blessing. Tinanggap niya. Yung mukha niya, nagniningning. And for sure, God has touched that woman. Hello? Meron nga akong isang kaibigan, si Pastor Apura. Gustong-gusto ko rin itong kinikwento eh. Pagka namamalengke siya, pag nakita na siya ng mga tindera, Pastor! Pastor! Dito! Tanong niyo sa akin bakit? Kasi kapag namili siya, tatanungin niya, magkano yung nabili kong bangus? 200 po. Iaabot niya 1,000. O yan, wag mo nang suklian. Ang sukli ko, blessing na ng Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ang nagpala sa iyo, hindi ako. Alam niyo, ang dami po sa mga maninindahan sa palengke ang naging miyembro ng kanyang simbahan. Bakit? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi naramdaman nila na ito, pastor, mahirap din ang buhay. Pero bakit? Naipapakita niya yung kasaganaan. Gusto nilang malaman. Kaya naging interesado sila. Dumalo sila sa gawain. Kaya kayo mga ina ng tahanan, pagka sinabing naninindahan, 120 po, wag niyo naman tatawaran, pwede ba 30 na lang? Tawad ang ayaw, magbayad yun eh. Hello? 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 Ipakita mo.
na ikaw ay anak ng Diyos? Kung kakayanin naman, at nagsalita ang Panginoon, i-bless mo siya, i-bless mo. Meron kaming sinasabi, B2B. Tanong niyo sa akin, ano po yan? Ano po ba yon? Be a blessing. Blessing, blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Dahil hindi nyo nalalaman na yung taong inyong tinulungan may dinaraanan pala. Hello? Marami ng kwento akong narinig na kung saan sabi ng Panginoon, lapitan mo yung taong yan. Bigyan mo siya ng ganitong halaga. Una, ayaw tanggapin ng tao. Sa Amerika, merong kinatok na bahay. Nung pinagbuksan, yes, sabi nga niya. I was walking around, naglalakad ako at sabi ng Lord, pumunta ako sa bahay mo. Bakit? Sabi ng Lord, bigyan daw kita ng $1,000. Napaganon yung lalaki. Why? Sabi nung magbibigay ng pera. Nananalangin ako. Kasi bukas kinakailangan kong magbayad ng aking upa ng $1,000. Ang Diyos natin, Diyos ng himala. Ang Diyos natin, siya yung gumagawa ng daan. At yung himala, maaaring idadaan niya sa iyo. Dahil tayo conduits, channels tayo, instruments tayo ng blessings ng Lord. At hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Hello? Hello? Yung Diyos na nagsusupply ng binhi, hindi ka pagkukulangin. Pasasaganahin pa nga niya yan. Upang sa gayon, mas marami kang mabigyan, matulungan. Para sa gayon, magkaroon ng pagpapasalamat, pagpupurit, pagsamba sa ating Ama. Nandiyan ka ba, kapatid? Nandiyan ka ba, kapatid? Hello? Now is the right time. Efesos 5:16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Gumagawa ang dyablo ng lahat ng kaparaanan para pagnakawan ang lahat ng tao. Mananampalataya man o hindi. Kaya aking sinasubmit sa inyo na sa pagparito ninyo, huwag lang kayong umupo, manalangin kayo. Lingunin niyo mga kapatid ninyo na naririto. Itanong niyo sa Diyos, Lord, i-direct mo nga ako sa aking mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Hindi yung uupo ka riyan para makipagkwentuhan hanggang dito sa church, magbasa ka ng Facebook. Be sensitive. Hello? Hello? Ang araw, mga araw na ating kinagagalawan, pasama ng pasama. Matinding pag-uusig ang nangyayari sa iba't ibang mga lugar sa mundong ito. Pero kapatid, purihin ang Diyos. Meron din paggising ang ginaganap ng Diyos sa iba't ibang parte ng mundo. Nawa ang paggising na ito ay sumaatin din na mabago ang hilatsa ng ating utak. Yung pakikiramay natin sa kapwa natin. Maging abala tayo sa gawain ng Diyos. Mahalaga ang mga kaluluwa. At para dito, nananangis ang Diyos. Pasan-pasan niya ang pasanin, mabigat na pasanin para sa kaligtasan ng mga kaluluwa.
At ikaw at ako, pinagkatiwalaan niya na tayo ay humayo. Nandiyan ka ba, kapatid? Nandiyan ka ba, kapatid? Susunod na letter ay ano? Letter K. Sa pagbibigay pasasalamat, keep close to Him. Keep close to Him. 1:15 verse 7. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo. Kapatid, mananatili ka kay Jesus. At dapat manatili rin sa atin ang salita ng Diyos. Hello? Hello? Pag sinabing manatili kay Jesus, merong element of obedience. Pag sinabing manatili sa salita ng Panginoon, there must be obedience to the Word. Works both ways. Because the Word of God is none other than Jesus. Are you following me? Are you following me? Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Gawin mong balabal ang salita ng Panginoon. Gawin mong damit ang salita ng Panginoon. Itago natin sa ating mga puso ang salita ng Panginoon. Kauhawan natin ang salita ng Panginoon. Magutom tayo sa salita ng Panginoon. Merong dyan, mga senior, nahirapan na ako magbasa eh. Kapatid, mag-download ka ng mga Bible application. O di kaya, audio Bible. Makinig ka. Ako, merong Bible applications na nababasa ko at naririnig ko. Maganda yung audio Bible na may dramatization. Hindi ka tatamarin. Hello? Maging honest ka lang. Minsan nakakatamad magbasa, di ba? Lalo pag wala ka sa mood, di ba? Lalo kapag kainunahan ka ng problema, di ba? Lalo kapag ka meron ng masamang balita kesa sa mabuting balita. Kapatid, diyan pumapasok ang kalaban. Ang magnanakaw ay naparito upang ikaw ay pagnakawan, patayin, at puksain. Nais niya na masira ang ating pananampalataya. Nais niya na mapagnakawan tayo ng ating relasyon sa Diyos. At kapag ka hindi mo binantayan, nanlalamig ka sa panalangin mo, sa pagbabasa mo sa salita ng Diyos, muli, yung laman mo magigising. Tulad ng flood control, nakita natin na kung saan ang mga dike nasisira. Yung mga dike na yan, itinayo para sa gayon ay hindi rumagasa ang mapanirang baha o alon. Tayo ay pinalibutan na ng Diyos ng banal niyang bakod. Subalit kapag ka hindi ka magbantay, hinayaan mo manlamig ka, hinayaan mo yung katamaran mo ang mangibabaw, hindi ka nananalangin, hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi ka nagiging abala sa gawain, unti-unting
na e-erode yan. Hanggang sa bumuwal na lang ang dike at rumagasa sa iyo ang nakapaninirang baha. Baha ng mga gawa ng kalaban. Subalit kung tayo magiging alerto at mapagbantay, ikaw ay nagbabantay sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pagpapalalim sa iyong relasyon, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung banal niyang bakod, kumakapal at kumakapal, tumataas at tumataas. Merong ang isang kwento sa Japan. Late 1930s, I believe. Isang Hapon, naging konsehal o mayor, hindi ko na maalala. Nagpatayo siya ng dike sa palibot ng kanilang village. Pinagtawanan siya. Napakataas naman yung dike na yan. 50 meters. Pinagtawanan siya, ilang taon pinagtawanan siya hanggang sa siya ay tumanda na at magretiro na. At siya yumao. At sa Japan, alam niyo naman, ang Japan nakararanas po. Yung normal sa kanila, yung pagyanig ng lupa. Lumindol ng pagkalakas-lakas, nagkaroon po ng tsunami. Yung tsunami po, malalaking alon. Nung araw na yan, sila lang ang village na hindi nasira ng tsunami. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi yung dike na 50 meters, hindi na kayanan ng malalaking alon na 60 meters lang. Na 60 meters. Kaya nagpasalamat yung mga Hapon. Dahil sa vision ng kanilang katoto, na pinagtawanan nila, nilait-lait nila, ayun pala, merong mabuting isisilbi sa kanila. Amen po ba? Amen po ba? Anong letter na tayo? Ano? Stay holy. Stay holy. Ang isang taong nagpapasalamat sa Diyos na natiling banal. Hello? Ano ba ang kabanalan? Ang kabanalan ay pagtatalaga mo sa purpose ng ating Diyos. Itinatalaga mo ang iyong sarili ng buong buo sa Diyos. Dahil sabi ng Diyos, banal ako, kaya kayo'y maging banal. Unang Pedro 1:15 hanggang 16, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sinong tumawag sa iyo? Sinong tumawag sa iyo? Hello? Sinong tumawag sa iyo? Ba't hindi ka makasagot na malakas? Sinong tumawag sa iyo? Si Jesus. Si Jesus ba'y banal? Si Jesus ba'y banal? Oh, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Magpagabanal tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa salita, sa isip, sa gawa, sa mithiin, sa pangarap, lahat banal. Ibig sabihin, nakatuon ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para sa ikararangal ng ating Diyos. Narang ka ba, kapatid?
Kahit gaanong katindi ang kagipitan na iyong hinaharap. Merong ang isang kwento na isang lalaki nakapulot ng paldong pitaka. 1,000 ang laman. Sabi niya, nako, mababayaran ko mga utang ko, bayarin ko sa upa. Pero dahil siya Kristiyano, nangusap ang Espiritu, hindi sa iyo yan. Ibalik mo sa may-ari. Ibinalik niya, hinanap niya, nakita niya, binalik niya. Tinignan ng may-ari yung kanyang pitaka, alam niya yung laman. Sabi ng nakapulot, wala po akong kinuha dyan. Oo, nakikita ko. Buong buo, lahat ng pera ko naririto. Ano ba pangalan mo? Sinabi niyang kanyang pangalan. Tapos binibigyan siya ng pabuya, hindi niya tinanggap. Bakit? Yan lang po ang tamang dapat kong gawin. Hindi akin yan. Sa inyo yan. Binigyan siya ng tarjeta ng lalaki. Pag nangailangan ka, hanapin mo ako. Sa madalit sabi, pinagtagpo ng Diyos itong dalawang ito. Mabuti ang Diyos. Matapat ang Diyos. Mapaghimala ang Diyos. Siya yung gumagawa ng daan. Tulad ng isang pelikulang aking ipinapalabas. Merong isang evangelist pumunta ng Israel. Ang gawain niya, pinapanalangin niya yaong mga taong na kanyang nakakatagpo. Nakakita siya ng isang lalaki. Paika-ikang naglalakad. Tinawag niya, sabi niya, pwede ba kitang maipanalangin? Sige, sabi ganyan. Muslim ako, Kristiyano ako, sabi. Pinaupo niya. Pinag-pray niya. Nung matapos siya mag-pray, lumakad ang lalaking ito. Sabi, wala na yung sakit. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hello? Hello? Tapos yung lalaki nag-pray. Gusto niyang pasukin yung moskeng malaki ng mga Muslim. Sabi, hindi ka makapapasok dyan. Bawal ang hindi Muslim. So naglakad siya. Nagpe-pray siya. Meron lumapit sa kanya. Sabi, pwede mo bang ipag-pray ang aking tatay? Christian pala. Pumunta siya sa bahay. Pinag-pray yung tatay. Na hirap huminga. Hindi makatayo. Matapos ipag-pray, ang luwag-luwag ng huminga. At nakatayo na at nakapaglakad na. Tapos tinanong nung tatay, bakit ka ba naririto? Kasi humahanap ako ng paraan para makapasok sa moskeng yan. Gusto mo mapasukin yung moskeng yan? Opo. Halika, samahan kita dun sa aking kaibigan. Ang kaibigan kong ito, ang siyang katiwala ng moske na yan. Naglakad sila. At nung malapit na, tinuro niya, ayan yung lalaki na namamahala ng moske. Walang hindi pwedeng hindi makapasok basta sinabi niya, papasok siya. Tanong niyo sa akin, sino yun? Yung lalaking pinag-pray niya na iika-ika. Nung nagkita yung dalawa, nagkamayan, ang mainit, nagyakapan. Tapos sinabi nung tatay, pwede mo bang samahan siya? Gusto niyang pumasok sa oh, sige, bukas ng maga. Kinabukasan, sinamahan niya sa loob ng moske. Nag-pray siya. Jesus is Lord sa lugar na ito. Mission impossible, naging possible. Hello? 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 Nariyan ka ba, kapatid? Walang imposible sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos.
Basta sa gayon, manatili kang banal. Magpagamit ka sa Diyos. Yung purpose ng Diyos, itanghal mo sa buhay mo. Ganapin mo ang purpose ng Diyos. Kasi it is for that reason kaya tayo ginawa ng Diyos. Nariyan ka ba, kapatid? Nariyan ka ba, kapatid? Tapos na ang panahon ng isang Kristiyano'y tameme. Tapos na ang panahon na isang Kristiyano o isang disipulo, mas malalim daw ang salitang disipulo kaysa Kristiyano. Tama nga naman. Kasi mayroong mga taong nagsasabi, Kristiyano ako. Di mo nakikita? Kristiyano ako. Pero ang disipulo, alagad, mag-aaral, tagasunod ni Kristo. Tanong ko, Kristiyano ko ba, disipulo? Disipulo. Gawin natin yung purpose ng God sa buhay natin. Huwag tayong lalamya-lamya. Huwag tayong magpapetiks-petiks. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sa pamamagitan na ito, maipakikita natin ang pasasalamat natin sa Diyos. Pasasalamatan natin siya. Dahil karapat-dapat siyang pasalamatan. Karapat-dapat siyang maitanghal sa ating mga puso't buhay, kaisipan. Karapat-dapat siya na maghari sa ating kalagitnaan. Karapat-dapat siya sa lahat ng pasasalamat. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Subalit tulad ng panambahan natin kanina, ramdam ko ang presensya ng ating Diyos. Ramdam ko ang presensya ng ating Diyos. Kaya pwede ba tumayo ka, kapatid? Awitin natin yung Draw Me Close to You. Awitin mo ito mula sa puso mo. Pwede bang isara natin ang mga ilaw para medyo solemn? Magbantayan tayo sa ating mga tinig, ano? Mag-harmonize tayo. Awitin natin ang ating Diyos. Nasa pamamagitan ng ating awitin, pag-aawitan, ihahayag natin ang ating pasasalamat sa ating Diyos. Amen po ba? Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. To be that I'm your friend. Hallelujah. You are my desire. Oh, you are my desire. No one else will do. Cause nothing else can take your place. Oh, Jesus. To feel the warmth of your embrace. And help me find a way. Bring me back to you. Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all I
Draw me close to you, oh God. And draw me close to you. Draw me close, Draw me oh close to you. Jesus. Never let me go. Never let me go. Never let me go. I lay it all down There on your feet, oh again. Jesus, I surrender all. To hear you say that I'm your friend. Oh, I am your friend. You are my desire. Oh, my one desire. No one else will do. No one else, no one else, no one else. There's nothing else could take your place. Oh, true Lord, nothing can take your place. To feel the warmth of your embrace. Oh, Help me find a way. lead me back. Bring me back Oh, to you. Jesus. Oh Lord, bring me back to you. You're all I want. Come on, sing. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Yes, Lord Jesus, you're all I want. Help me know you are near. And you're all I want. You're all I want. You're all I You're ever all I needed. ever need. You're all I You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Come on. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Oh Jesus, oh Jesus, You're all I ever needed. You're all I want. you're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Sweetly now, sing to Jesus. You're all I Oh, ever you're all I needed. need. You're all I want. Hallelujah. Help me know you are near. For the last time. Sing this from your heart. Sing this from your heart. You're all I ever Jesus. needed. Jesus. You're all I want. Help me know you are near. 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 Help me know you are near.
the lover of our soul. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You are our everything. You supply all our needs. Jesus. The miracle worker, the prayer answering God, the covenant keeping God. Oh, miracle worker, you are our open heaven. You are our everything. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, let everyone who has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing a new song. Sing a new song. Sing a new song. I love you, Lord. 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 Oh, Jesus. An open heaven. An open heaven. An open heaven. Bukas ang langit, bukas ang langit. Come on. Sumamba ka, pumuri ka, magpasalamat ka. Bukas ang langit. Hallelujah. 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 Jesus. 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 At mula sa bukas na langit, nakadungaw ang Ama. Kamay niya'y nakaunat na. Kanyang inaalis ang mabigat mong pasanin. Sabi ng Ama, anak, pumayapa ka. Damahin mo ang wagas kong pag-ibig at ang katiyakan ng aking kaligtasan. Mamayapa ka, mamayapa ka, mamayapa ka. Di ka nag-iisa, ako'y iyong kasakasama. Tangan ko ang iyong kamay, sagot ko ang lahat mong pangangailangan. Manalig ka, oo, manalig ka, manalig ka, at makikita mo
kaluwalhatian ko. Manalig ka, kapatid. Manalig. Taas mo ang kamay. Ang langis ng kagalakan, binubuhos niya. Pinapawi niya ang anumang pangungulila mo, kalungkutan mo. Tinitiyak niya na mas malaki siya kaysa sa problema mo. Isuko mo ang dapat mong isuko. Ilatag mo sa kanyang paanan lahat ng iyong kabigatan. Wika ng Espiritu, halika sa akin may kapahingahan, sa akin may kalayaan, sa akin may kagalingan. Tumugon ka, kapatid, tumugon ka. Umawit ka. Ama, sa'yo ako'y lumalapit. Pagharian mo ang kinig mo, sakupin mo ako ng buong buo. Hallelujah! Hallelujah! May himalang nakalaan para sa iyo, kapatid. May himala. Kahit ikaw na nasa online, may himala ang Diyos para sa iyo. Manalig. Manalig at makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalig. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. 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 Oh, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You
set my feet upon the rock. Oh, now I know I love you. I need you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, My Savior. my closest Ooh, yeah. friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, Oh, Jesus, I will never I will let you never let you go. go. You're taking me From the miry clay. set my feet upon the Oh. rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, and I will worship you until the very end. I love you. I love you. I need Oh, I need you. you. Though my word may fall, I'll never let you never go. let you go. My My Savior, Savior, my my closest closest friend, friend. I will worship you until the very end. And I love you. I love you. I need I you. need you. Though my word may fall, I'll never let you go. My Savior, My my Savior, closest oh, my closest friend, friend. I will worship you until the very end. And I love you. I love you. And I need you. I need you, Lord. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, My Savior, my closest oh, friend, Jesus. I will worship you until the very end. And I love you. Yes. I need Yes. you. Though my world Yes. may fall, I'll Yes. never let you go. I'll never let you go. My My Savior, Savior, my Jesus. I will worship you until the very end. And I love you. I love you. I need Oh, you. I need Though you. my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Oh, I love you. I will worship you. I will worship you until the very end. Until my last breath, I will worship you. Oh, I love you. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Woo. I sing praises to your name. Oh Lord,
praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh, yes. Oh, Lord, Praises to your name. praises to your name. Oh, Jesus. Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory, glory, glory to your name. I sing glory to your name. Oh, glory. Glory, glory. Glory to your name. Hallelujah. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing holy. I sing holy to your name. Holy, holy, holy. Holy to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing Jesus is your name. I sing Jesus is your name. Jesus is your name. Oh, Lord, Jesus is your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Jesus is your name. I sing Jesus is your name. Oh, Jesus is your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory To your name, Lord, glory to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, thank the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. Give thanks to the Lord. Shout unto the Lord. Shout unto the Lord. Jesus. Shout. Shout. Shout unto the Lord. Hallelujah. 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 Oh, glory. 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 Bumaling ka sa kapatid mo, sa katabi mo. Kapitan mo siya. At dahil tayo puspos na puspos ng kapuspusan ng ating Panginoon, magpakawala ka ng prophetic prayer of blessings sa Kanya. Sige, kapatid, kumuha ka ng partner mo. Sa bilang ng 3, sabay-sabay. Sabay-sabay na magpakawala kayo ng prophetic prayer of blessing. 1, 2, 3, pray! Pray! Pray!
Be generous. Be generous. Hallelujah. There is an open heaven. There is an open heaven. Sa mayamang imbakan ng ating Panginoon, tayo ay huhugot, kukuha ng samut-saring mga pagpapala. Hindi natin kayang sairin ang anumang biyaya, pagpapala ng ating Ama. Maging ang anumang himala na kailangan ng kapatid mo. Pagpapagaling, kapayapaan, katiwasayan, kaayusan, lahat ng mabubuting at ganap na pagpapala na inihanda ng ating Ama. Ipasa mo, pakawalan mo, ihayag mo, ibahagi mo sa kapartner mo sa pananalangin. Come on, be generous, for our God is a generous God. Our God is a generous God. Our God is a miracle worker. Our God is the God of the impossible. The covenant-keeping God. At ang lahat ng kanyang binigkas, magaganap dahil hindi siya marunong magsinungaling. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang sinabi. Yes and amen ang sagot niya sa lahat ng kanyang mga pangakong ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Break down, pull down any strongholds, anuman at lahat ng mga gawa ng kalaban na nararamdaman mo, na binibigkas sa iyo, binubulong sa iyo ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. 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 Taas yung inyong mga kamay. Ama, selyuhan ninyo ng banal na dugo ni Jesus na tumigi sa krus ng Kalbaryo, na nagtitiyak sa amin ng inyong katagumpayanan. Salamat, Espiritu Santo, dahil kayo ang nagbibigay sa amin ng patotoo. Natapos na nga ang lahat, natapos na ni Kristo ang lahat. At ang kayamanan na ipinangako ng Ama ay sasagana patungo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba, niluluwalhati. Sa tanging ngalan ni Kristo Jesus, itong aming samot dalangin, ang lahat ay magsabi ng purihin ang Panginoon.